Isa po sa pinakamahalagang tanong na dapat ay maaga nating nasasagot sa ating buhay ay ang tanong na, sino ako? Sino nga ba talaga tayo? Importante po ito sapagkat self-knowledge, self-acceptance will give us power. The power to be happy and the power to withstand any adversity. Tingnan po niyo si Jesus. Masaya siya. Nandun ang kanyang kapangyarihan ng kaligayahan. Ano man ang kanyang kahinatnan, ano man ang kanyang kalagayan, sino man ang kanyang kasama, nandun ang kaligayahan sa kanya. Kung hindi ba siya masayahing tao, lalapitan ba siya ng mga tao? Bahagi ito ng karisma ni Kristo. Yes, makapangyarihan siya sa salita at sa gawa. Gumagawa siya ng mga milagro, pero kung bugnutin yan, mainitin ang ulo niyan, kung sumpungin yan, kung antipatika to yan, kung mabighat dalhin si Kristo, mahirap pakisamahan, hindi dudumugin lagi yan. Masayahin si Kristo. Ang dahilan, kilala niya ang sarili niya. Hindi siya naiinggit sa iba. Hindi niya kinakailangang gawin ang ipinapagawa ng iba kung sa tingin niya, hindi niya ito kailangang gawin talaga. Hindi niya kinakailangang magpanggap. Totoo siya. Totoo yung sinasabi niya, totoo yung ginagawa niya, totoo yung buhay niya. Kaugnay nito, alam din niya ang kakayanan niya at ginagamit niya ito ng wasto. Kaugnay ng misyon niya. O hindi nga ba't bata pa lang siya, alam na niya kung saan siya dapat nandoon. Ang sabi niya sa kanyang ina, di niyo po ba nalalaman na dapat ako'y nasa bahay ng aking ama? Alam niya, bata pa lang siya, kung saan siya dapat naroon, kung ano ang dapat na ginagawa niya, alam na niya kaagad ang kanyang misyon. In fact, ang sabi niya, doing my Father's will is the food that sustains me. Yun ang nagpapalakas sa kanya. Hindi mo kinakailangang pilitin. Hindi mo kinakailangang utusan si Jesus. Kusa niya yung gagawin. At kahit napapagod siya, masaya siya. Dahil nga gusto niya yung ginagawa niya. Hindi tulad ng marami sa atin. Masaya lang kapag Friday na. Kasi weekend na. Makakapahinga na. Pero pagdating ng linggo, ng gabi, nako, mainitin na ang ulo. Lalo na paggising sa umaga ng Lunes, tamad na tamad, parang nilalamon ng kama. Kulang na lang kumanta, ala Jaya Zaragoza, parang di ko yata kaya na pumasok sa trabaho, sa eskwela. Hindi ganyan si Jesus. Kasi sigurado siya sa sarili niya, sa ginagawa niya, sa buhay niya, sa mission niya, sa purpose niya. Kaugnay nito, nandun din ang kapangyarihan ni Jesus na maging matatag sa anumang problema. Hindi niya ginamit yung kapangyarihan niya bilang Diyos para takasan ni pagaanin ang paghihirap. Hindi. Pero naging matatag siya. Bakit? Sapagkat maliwanag sa kanya kung sino siya. Siya ay anak ng Diyos. Kahit pa ito'y paulit-ulit mula pa sa simula na inaatake ng demonyo, kung ikaw ang anak ng Diyos, kung i-a-apply mo sa mga naging paghihirap ni Jesus, hanggang sa krus, kung ikaw ang Mesiyas, ang parang sinasabi ng pagdedare ng mga ganon, ng mga tanong na ganon, Diyos ka nga ba? Mesiyas ka nga ba? Ay naghihirap ka? Pero wala yun para sa Panginoong Jesus. Sapagkat sigurado siya talaga ang pinakamamahal na anak ng Ama. Yun ang dahilan kung bakit masaya siya. Yun ang dahilan kung bakit matatag siya. At yun ang gusto niyang bigay na mensahe sa atin ngayon sa pamamagitan ng mabuting balita na ating binasa. Ang makilala natin ang ating sarili, ang matanggap natin ang ating sarili, ang ma-appreciate natin ang ating sarili. At upang yan ay mangyari, dalawang pangunahing bagay ang dapat nating gawin. Una, sangayon sa mabuting balita, we should recognize who we are not. Aminin natin, tanggapin natin yung bagay na hindi tayo. O di ba? Yun ang makikita natin sa Ebanghelyo. Ang sabi ng mga alagad tungkol kay Jesus nung una, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga nabuhay na mga propeta. Kung tutuusin, okay na yung mga ito. I mean, lalo na that time na hindi pa sila sigurado na Diyos talaga si Kristo. Yung mga personalidad na ito, okay na itong angkinin ni Kristo at sabi, ako nga si Juan Bautista. Ako nga si Elias. Ako nga ang isang propetang nabuhay. Oo na. Pero hindi niya yon ginawa sapagkat para kay Kristo, hindi siya sila at hindi niya kinakailangang maging sila. Secured siya sa sarili niya. Kailayo nito sa marami sa atin na nabubuhay sa anino ng iba.
ng mga iniidolo natin, ng mga produktong tinatangkilik natin. Kaya nandyan na umasta tayo, pumorma tayo, magdamit tayo, magkaroon tayo ng lifestyle na hindi sa atin sakto, na hindi talaga para sa atin. Kasi yung iba lang ang ginagaya natin. Nandiyan bumili tayo ng gamit kahit mahal, kahit di naman natin kailangan. Maging in lang tayo. And as a result, nagsusunod tayo unti-unti ng mga maskara. Patong-patong na, mula pa ng bata tayo, patong-patong na maskara. Hanggang sa natabunan na ang tunay na tayo talaga. Ilan ang mga tao ngayon na nasa pangit na sitwasyon, hindi tamang relasyon, dahil hindi nagpakatotoo noon. Paano ka mapupunta sa isang tamang relasyon, sa isang tamang sitwasyon, kung hindi tayo magpapakatotoo ngayon? Ang buhay natin ay mawawala ng direksyon. Hanggang sa mabuhay na tayo na malungkot dahil nainggit tayo sa iba, hindi natin makita kung ano ang ating purpose, silbi, halaga talaga. Hindi natin nasisigurado kung ano ang ating gusto. Hindi natin nakita ni na-develop ang ating mga talento. Mawawala ng direksyon ang buhay natin sa mundong ito. Mamamatay tayo ng hindi masaya. Si Kristo, kahit pinatay siya, kahit karumal-dumal ang kamatayan niya, namatay siyang masaya. Sabi ko nga, kulang na lang ngumiti siya. Anong sabi niya? It is finished. It is fulfilled. It is accomplished. Hindi siya nang hinayang sa buhay niya. Hindi niya sinabing, bitin pa ang buhay ko. Namatay siyang masaya. Dahil kilala niya ang sarili niya at nabuhay siya ayon sa misyon, purpose na ibinigay sa kanya ng Ama. Ikalawa, we should also know who we are. O hindi ba? Yun ang tinanggap ni Kristo. Yung sinabi ni Pedro, ikaw ang Mesiyas ng Diyos. Sabi ni Saint Vincent de Paul, humility is nothing but truth. Pride is nothing but lying. Ang kapakumbabaan ay yung mamuhay tayo sa katotohanan. At ganun si Jesus. So kahit sinasabi niyang, I am the way, the truth, and the life, no one comes to the Father except through me. I am the vine, I am the door, I am the good shepherd. Hindi pagyayabang yun. Katotohanan yun sapagkat yun talaga siya. I am the Son of God. Hindi kayabangan yun, katotohanan yun. Sapagkat yun talaga siya. Ang kayabangan ay ang mamuhay tayo sa kasinungalingan. Yun ang naging sekreto ni Kristo upang maging matatag siya sa anumang tukso o sa anumang paghihirap sa mundong ito. Alam niya kung sino siya. Hindi lang ito patungkol sa kanyang talento, hindi lang ito patungkol sa kanyang misyon. Ito ay patungkol sa kung paano siya tingnan ng Ama. Siya ang minamahal na anak ng Ama. So gayon din tayo. Dapat makita natin ang ating sarili ayon sa tingin sa atin ng Diyos. Magpakatotoo rin tayo. Yung totoong tayo. Yung totoong mapagmahal, yung totoong makatotohanan, yung totoong magalang, yung totoong marespeto. Sinasabi ko po ito kasi may mga tao na tamad, na irresponsable, na gumagawa ng mga kasalanan o kabalbalan at sasabing, yun sila, tanggapin na lang sila. Hindi po pwede tayong ganon dahil hindi tayo nilikha ng Diyos na ganon. Pag sinabing magpakatotoo, magpakatao tayo. At pag sinabing magpakatao tayo, magpakaanak tayo ng Diyos sapagkat yun ang totoo. Na kung mangyayari na magpapakabuti tayo, magpapakatao tayo, magpapakaanak tayo ng Diyos, tunay nating makikita ang ating sarili kung paano tayo tinitingnan ng Diyos. That we are loved, that we are fearfully and wonderfully made, that God has plans for us, and that God cares for each and every one of us. Yun ang pangahawakan natin kasi ano man ang maging problema natin. Sa Book of Judges ay mayroong karakter doon, ang karakter ni Gideon. Mayroong isang eksena na napapalibutan ng mga Madianita, ang mga Israelita. Nagtatago si Gideon sa likod ng isang pisaan ng ubas kasi naduduwag siya, natatakot siya. Hanggang sa lumitaw ang isang anghel at sinabi sa kanya, sumasayo si Yahweh, magiting na lalaki. Siguro sabi ni Gideon, ako bakit nakausap nito? Hindi ako magiting na lalaki. Tatakot nga ako, kaya ako nagtatago dito eh. And then the angel went on to say, Gideon, pamumunuan mo ang mga Israelita, tatulunin ninyo ang mga Madianita. Ano sabi ni Gideon? Teka, pinakamahina yung lahi ko, yung angkan ko. At sa lahi namin, sa pamilya namin, pinakamahina din ako. Hindi totoo yung sinasabi mo. Tingnan po ninyo, kahit ang anghel na
ang nagsabi kay Gideon, magiting kang lalaki. Kahit ang anghel na parang ang Diyos na ang nagsasabi kay Gideon, tatalunin mo sa pamumuno mo, tatalunin ng mga Israelita ang mga Madianita. Hindi pa rin siya makapaniwala. Sapagkat masyado siyang napako sa mali niyang pagtingin sa kanyang sarili. Nadadagdagan pa sigurado ng mga maliding pagtingin ng ibang tao sa kanya. Na duwag siya, na he is not good enough. Buti na lamang na naniwala siya. At sa kanyang paniniwala, ayun, sa kanyang pamumuno, natalo talaga nila ang mga Madianita. I just wonder kung lilitaw ang anghel ng Diyos ngayon sa bawat isa sa atin. Na sigurado kung may magandang masasabi sa bawat isa sa atin. Magaling ka, matiisin ka, mapagmahal ka, masakripisyo ka, kaya mong mag-isa, kaya mo kahit iniwan ka, kaya mong maging mabuting tao, na sigurado namang totoo, ilan kaya ang maniniwala sa atin? At ilan kaya ang sa atin ay magsasabi, hindi totoo yan. Kahit ang anghel na ang nagsabi, kahit ang Diyos na ang nagsabi, sapagkat hindi nga natin tinitingnan ang ating sarili kung paano tayo tinitingnan at minamahal ng Diyos. Sana magdilang anghel ako sa inyo. Sana paniwalaan niyo yung sinasabi ko na ang Diyos ang nagsasabi sa atin. Mahal niya tayo, kaya natin, malakas tayo, mabuting tao tayo, may magandang mangyayari sa buhay natin. Paniwalaan sana natin sapagkat ito talaga ang tingin ng Diyos sa atin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa upang tayo ay maging masaya at upang tayo maging matatag sa anumang problema.